A day in my life as a pig farmer. Hi everyone, my name is Han. At kasama ko ang aking asawa, si Elvin. Welcome to my vlog. Sa video ito guys, ay papakita namin sa inyo kung paano namumuhay isang pig farmer. Let's go! Good morning at magandang buhay sa lahat. Today guys ay medyo late na tayo nakalabas. Mataas na ang sikat ng araw. And first thing in the morning na ginagawa natin ay syempre pupunta tayo doon sa tangkal para maglinis. But first mag-hi muna kayo sa aming pabo. Hi! Hello turkey, good morning! Ngayon ay pupunta na tayo sa tangkal. Let's go! Okay guys, so ito ang area namin dito sa pig farm. And this is located at Barangay Bakalan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Alright, nakapasok na pala tayo sa entrance, no? Let's go! So itong pig farm na ito guys ay merong 17 na tangkal. So merong mga inahing baboy, meron din yung para sa fattening, yung panglapa at panglechon lang. So yung mga inahing baboy natin guys ay usually ini-AI lang or yung tinatawag na artificial insemination. Insertion and delivery of semen into the reproductive canal of the female pig. Yun guys. Ibig sabihin doon is hindi na natin kailangan ng mga lalaking baboy para mag-reproduce ng mga biik, no, doon sa ating mga babaeng baboy or ating mga mother pig. Dahil nga dito sa tinatawag na AI. Again, it's artificial insemination. Alright, so clear ba tayo dun guys? So I hope it's loud and clear. Now guys, sabi ko kanina, unang gagawin natin ay maglilinis muna tayo, no? So by the way guys, yung water source pala natin dito is from the spring or nature yung source nito. At dahil nga wala tayong linya ng electricity dito sa farm, everything is solar power dito guys. So yung mga ilaw natin is naka solar power siya. It's DIY, so we have car batteries, we also have solar panels na siyang provide ng electricity dito sa farm para sa ating mga lights and everything. So yung ating water source naman guys, sinabi ko kanina na wala tayong yung water pump dahil nga wala tayong linya ng electricity. So everything is manual guys. So nagsasalin lang tayo ng tubig and yung paglilinis natin sa mga pens ay mano-mano lang din. So gumagamit tayo ng tabo para masalinan yung mga drinking water ng ating mga baboy, and also so yung paglilinis din ng ating mga tangkal guys ay manumano lang din kasi we don't have sprayer kasi nga we don't have electricity, diba? So yan yung way of life namin dito sa pig farm. So yan guys, merong inahing baboy na at the same time nagfi-feeding, no, ng kaniyang mga biik. While waiting din sa kanilang feeding time ay nililinisan natin ang mga tangkal at pinupuno natin yung mga drinking water ng ating mga baboy. So nakikita nyo naman guys, no, mano-mano nga ang pagsasali ng water kasi wala tayong like hose. Meron namang hose pero hindi niya naabot yung lahat ng area ng ating pig farm or yung mga fences nila kasi medyo malaki talaga ang area dito guys kasi nga sabi ko kanina we have 17 pig pens and para sa lahat ng baboy nandito, inahin, yung sa fattening at saka yung mga biik nila. Meron din mga yung mga bagong lutas na biik ay syempre nakaseparate din. So right now guys, one by one nating lilinisan ang kanilang mga pig pens or tangkal. Tsaka isasabay na rin yung pagpapaligo ng ibang baboy. Kasi meron yung ibang baboy guys, especially yung mga bagong panganak, bawal pa yung paliguan. So yun. Kasi guys, yung mga bagong panganak, bawal siya paliguan kaagad at bawal din basain yung mga biik niya. Kasi nga possible na magkaka-diarrhea sila. Kasi nga di pa kasi nila matotolerate guys yung lamig ng tubig, both yung inahing baboy at yung mga biik kasi meron talagang exact number of days na pwede na silang paliguan after pagkapanganak.
So yan guys, ilang minuto na nakalipas na hindi pa tayo natatapos. And imagine no, yung paano tayo na-exercise dito sa ating trabahong to na paglilinis lang ng like 17 yan. Hindi naman magkapareho yung sizes ng ating tangkal, pero in total, 17 tangkal talaga ang nandirito kasi meron para sa mga biik, meron yan para sa mga fattening, at syempre maluwag din yung pig pen ng para sa mga inahing baboy. Wala tayong mga lalaking baboy dito guys kasi nga meron tayong tinatawag na AI. So yun yung paraan kung paano yung pagpaparami ng baboy dito sa ating pig farm. So early in the morning, ito din yung banding natin no sa ating mga alaga. Syempre linisan natin sila, tsaka para naman fresh sila kasi nga mainit ang panahon. And not necessarily naman na morning and afternoon talaga sila ipapaliguan, but at least sa isang araw mapapaliguan sila ng isang beses. So yung nakikita nyo guys sa fattening yan. So ito guys, nakikita nyo buntis itong baboy na to. Hindi pa siya manganganak, medyo malayo pa. Tsaka ito din guys ay kakapanganak lang din nito, maliliit pa mga biik. At syempre kami ang nagpaanak dyan guys, ng mga baboy natin dito sa farm, kami lang din ang nagpapaanak. Ito naman ay yung baboy natin dito sa farm na ang hirap-hirap talaga niyang pabuntisin guys. Like ang tagal-tagal na ng baboy na to, like mga more than a year na siguro, hindi pa siya nabubuntis guys. Meron talaga siyang problema, but we're trying our best na talagang mabuntis talaga siya, and palaging ini-AI pero hindi pa rin siya nabubuntis. Ito naman guys ay ang buntis naman yan siya. Tsaka ito naman guys ay malalaki na sila. Ito yung mga biik natin before. Nasa fattening era na sila. Fattening era. Now guys, we're on our way sa storage area ng ating mga feeds. So let's go, samahan niyo kami. There you are, let's go. So as you can see, syempre marami ang ating mga stocks ng feeds dito kasi nga we are feeding 17 occupied na mga pig fences. So meaning marami din yung mga nandoon no, nasa loob. So eto, dapat guys kabisado natin yung pamimix ng mga ng feeds nila. Na-mention ko na nagmi-mix ng feeds. Yes po, nagmi-mix tayo ng feeds. For example, yung sa inahing baboy natin, syempre, pang inahing baboy talaga yung feeds niya. But what I mean sa mix is dalawang brands yung minimix natin. So like, Pelmico plus J na feeds, yung ganon. So, that's it guys. Kasi syempre, iba-iba naman yung klase ng feeds dapat nakakainin nila, diba? So, let's go na guys. Dadalhin natin to kasi nga medyo maingay na talaga yung mga alaga natin guys kasi nga anong oras na ng umaga. So, excited na sila. Feeding time na kasi nila. And syempre, yung pagkaingay nila guys, maririnig nyo rin yung paano sila kumalma at nawala yung ingay nila once na kumakain sila. Syempre, ito na yung yung time na pinakahihintay ng ating mga alaga. Syempre yan, tutulong na tayo dyan sa pag-feeding kasi masyadong atat yung mga alaga natin. So kaya nga dapat sabay kami nag-feed para madahan-dahan yung mawala yung ingay. Yun, tumayo na nga, diba? So every morning guys, ganyan ang scenario dito. Morning and afternoon during feeding time. So talagang excited sila sa pagkain nila, diba? So tumatayo na nga yung mga baboy. Meron pang one time guys na yung isang baboy ay naka-jump talaga siya, tumalon siya doon sa kabilang fence. Hindi yung inahin, yun, fattening yata yun. O buntis ba yun? Basta meron talaga nangyari dito. Once lang siya nangyari na tumalon talaga sa kabilang fence yung baboy kasi nga napaka-excited at sa kanilang feeding time. So yan guys, nakikita nyo yung pagsuscoop ng feeds nila. Yung scoop pala natin guys ng feeds is 1 kilo yan. Yung measurement. So 1 kilo yung 1 scoop ng ating feeds.
So, meron yan silang proper measurement talaga na yung sa iba 1 kilo, meron ding 1.5 kilo yung sa iba, meron namang half kilo lang. So, yan. Excuse nga pala sa ingay. So, I guess naririnig nyo ang scenario na napakaingay talaga no, sa farm dito sa amin sa Bakalan. By the way guys, itong location pala, share ko lang sa inyo, location pala ng aming pig farm ay nasa medyo siya, bukid, barangay area naman siya, pero talagang nasa bukid na siya, and malayo siya sa mga neighbors. Wala kaming dito, kapitbahay, wala kapitbahay ang farm na ito. Meron kapitbahay pero I mean distance na ba, mga like 1 to 2 kilometers, tsaka meron din dun sa may mga 4 kilometers na yata or 3 kilometers. So ganun. So no worries na madidisturbo yung mga kapitbahay kasi nga malayo tayo sa mga kapitbahay, no. And we see to it naman na meron din tayong proper disposal ng ating dumi ng ating mga alaga. So syempre kasama na yun doon sa pag-arrange ng ating pig farm. So yan guys, napakalaking tub niyan. Spring water yan guys. So meron lang tayong like yan sa Bisaya, yung sandayong ba, meron siyang like water spout, oo, na sumasali ng tubig papunta doon sa mga tubs, and meron lang siyang controller doon, parang ginigripo kasi namin yung tubig namin, pero sa spring talaga siya nanggagaling. And wala din siyang water pump kasi again wala nga kaming electricity dito, solar power lahat, and we do not have also solar power para sa water pump. So yung style na lang namin guys, yung water namin is galing siya sa mataas na area ng lugar na to, doon sa like basta mataas na area, elevated na area. So yung water is expected na pababa din siya, right? So mas madali lang yung pagsasali ng tubig kasi kusa siyang bumababa doon sa ating mga lalagyan ng mga water. So inarrange talaga yan ng brother-in-law ko guys. Pinano niya to kasi sa kanya to sa kanya tong area na to. And pero before guys, this is also this was ano ba yan, chicken farm. Yung mga laying chicken, naglilay ng mga eggs, and produce tayo ng eggs sa municipality before, and then they opted to change it into pig farm. So ito na ngayon siya. Now guys, by the way, dito sa pig farm namin ay nagbibenta tayo ng mga bagong lutas na biik. So yung mga bagong kapapanganak lang, at yung pagkabagong lutas na siya is binibenta natin. Binibenta din itong mga fattening natin guys. Iba din ang presyo. Magkaiba yung presyo ng fattening at ng mga bagong lutas na biik. Now guys, ito yung inuman ng tubig nila. Yan. And meron din siyang nozzle dyan. Nozzle pa tawag dyan. Basta may gripo. Dyan sila umiinom yung ating mga baboy. So each pig pen, merong mga ganyan. Pinrovide na natin para sa kanilang inuming tubig. Yan. Ang buntis natin kumakain. Enjoy na enjoy sa kanyang pagkain. Diba? At saka ito din dito. Yung mga bagong panganak lang guys. Yan. So hindi pa ito siya naliligo kasi bago pang panganak. Nagka-diarrhea nga yung mga biik niya. But okay na naman kasi meron din tayong gamot dyan. Ito yung buntis, yung nahihirapan pa siyang hirapan pa siyang magbuntis. Hindi pa pala siya buntis. Ito buntis na to guys. Yan. And yung mga fattening natin. 4 na lang sila dito. Kasi noon, 8 yata ito sila or 10 sila dito. Pero binili na yung iba. Nabenta na natin. Meron din dito guys. Vacant na pala to. Kasi kabibenta lang nung mga nanditong yung mga baboy na nandito noon. Kabibenta lang. So kaya meron tayong vacant na mga pens. Okay, so yan guys, flex ko lang sa inyo ang aming area. Nga pala dito sa may gilid, meron tayong
nag-garden din kami ng kangkong, meron ding mga kamote tops, yan, meron ding malunggay, tsaka meron din kami mga prutas sa paligid, guys. Yan, ito yung floor area. Wow, floor area ng aming farm. Ilang hectares din ito, guys, and yan din ang aming bahay sa farm. Yan, chicken area, kasi meron din tayo mga ilang chicken din dito sa farm. Pero hindi na gano'ng karami unlike before. So, ito yung bahay, guys. Flex ko sa inyo. So, yung bahay natin, guys, ay may sala. Siyempre, yung typical na bahay, meron din siyang room. Yung room niya, guys, medyo malaki kasi kasya yung 2 bed. O, maluwag siya sa loob. Okay, dito sa labas naman, ito yung gate natin. Simple lang yung gate natin, guys. DIY lang rin, or DIY ba dyan? Interlinks lang, ganyan. And, yun, ginaganyan lang natin. Ano ba yan? Ginaisdog ba sa Bisaya? So, yan, guys. Dito sa paligid, meron tayong mga fruit trees din. Meron lemon, santol, lanzones. Last and final look sa ating farmhouse and sa pig farm dito sa Zamboanga, Sibugay. Thank you for being with me today, guys. I hope that you had fun and meron din tayong natutunan for today's video. So this has been my a day in my life as a pig farmer. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye bye. Thank you. See you all in my next vlog.